Hindi maganda ang malawakang digmaan, kaya dapat itong mapigilan dahil ayon sa kasaysayan, noong unang digmaang pandaigdig, nasa estimated na 20 million ang nawala ng buhay at halos 21 million naman ang mga nasugatan. At noong ikalawang digmaang pandaigdig, nasa 75 million to 80 million ang nawala ng buhay. Paano pa kaya ngayon na nuclear weapons na ang labanan? Lumiliit ang tsansa ng tigil putukan sa digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Nagbabala kasi si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Hamas na pakawalan na ang lahat ng hostages hanggang March 10. At kung hindi ito gagawin ng Palestinian militant group, ay mapipilitan na silang sugurin at maglunsad ng opensiba sa Rafah. Ito ang pahayag at ultimatum ng Israel sa Hamas. Ang kasalukuyang digmaan ng Israel laban sa mga Palestino sa Gaza ay maituturing na genocide. Matagal na ang digmaan sa Middle East at walang magpapatalo sa magkabilang panig, kaya seryoso na talaga ang Israel para makamit ang mabilis na pagkapanalo. Posible kayang gumamit ng Israel ng pinakamapaminsalang armas pandigma, ang mga nuclear weapons. Ang Israel ay merong tinatayang 90 to 400 nuclear warheads. Kung gagamitin ito sa digmaan ngayon, matatapos na kaya ang gulo o baka ito pa ang magiging mitsa sa pinakamatinding digmaang mangyayari sa buong mundo. 5 sa matinding epekto kapag gumamit ang Israel ng nuclear bomb sa Gaza. Yan ang ating aalamin. Una, malawakang pinsala. Ang nuclear bomb ay isang uri ng pambomba na gumagamit ng nuclear reaction upang lumikha ng malawakan at napakalakas na puwersa sa pagwasak, gaya ng nangyari sa Nagasaki at Hiroshima, Japan noong World War II. At kasunod ng pagwawakas din ng nasabing digmaan. Posibleng magwawakas na nga ang labanan sa Israel at Gaza dahil sa nuclear. Pero magdudulot ito ng isang malawakang pagkasira sa mga infrastruktura, lupain, at masisira din ang mga nakapaligid dito dahil halos magkakatabi lamang ang mga bansa sa Middle East. Ang paggamit ng nuclear bomb ay magdudulot din ng malaking humanitarian crisis sa Gaza na magreresulta ng pagkamatay, pagkasugat, at pagkawala ng tirahan ng maraming tao. Tinatayang nasa 40% ng mga biktima ng genocide at digmaan ay mga bata. Hindi pa kasama dito ang mga bagong panganak na sanggol na namatay sa mga incubator dahil sa kawalan ng langis. Langis na hindi pinapayagan ng Israel na makapasok sa Gaza. Magiging napakalaki ang pangangailangan para sa emergency medical assistance, pagkain, tubig, at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Pangalawa, radiation exposure. Ang paggamit ng nuclear bomb ay magreresulta sa malawakang pagkalat ng radiation sa paligid at magdudulot ng pangmatagalang epekto sa kalusugan ng mga tao tulad ng cancer sa balat, baga, mental retardation at iba pang mga sakit na mula sa radiation exposure, gaya ng matinding epekto ng radiation mula sa atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki noong World War II. Ang mga taong naapektuhan ng radiation mula sa atomic bombs ay nagdulot ng malubhang epekto sa kalusugan. Ang radiation din mula sa nuclear ay maaaring magdulot ng kontaminasyon sa tubig at kapaligiran. Ang mga species ng hayop at halaman ay hindi kakayaning maka-adapt ng ganitong uri ng toxicity at halos lahat ay masasalanta na magreresulta sa pagbaba ng biodiversity. Pangatlo, pagsiklab ng tensyon sa Middle East. Ang pagpapasabog ng nuclear bomb sa Gaza ay maaaring magresulta sa pagsiklab ng tensyon sa rehiyon. Ang pagpapasabog ng nuclear bomb ay maaaring magdulot ng malaking pagkawasak sa ugnayang diplomatiko sa pagitan ng mga bansa sa Middle East at iba pang mga bansa sa buong mundo. Ito ay magdudulot ng pagtatalo, pagkakagulo, at pagtaas ng tensyon. Kaya ang mga magkakampi-kampi, ang magkakaalyado, at titindi naman ang pagkagalit sa magkakaaway na mga bansa ng Israel at Palestine. Ang pagpapasabog ng nuclear bomb ay maaaring mag-udyok sa mga bansa sa Middle East na magtayo ng kanilang sariling nuclear weapons program upang mapanatili ang kanilang seguridad. Ito ay maaaring magdulot ng paglakas ng militaristikong aktibidad sa rehiyon at pagtaas ng pag-antas ng paggamit at paggawa ng armas na nangangahulugan ng potensyal na digmaan sa hinaharap. Para naman sa mga military
militanteng grupo na popular sa mga bansa sa Middle East, ang pagpapasabog ng nuclear bomb sa Gaza ay maaaring magbigay sa kanila ng pagkakataon na palakasin ang kanilang pananaw at impluwensya sa rehiyon. Ang ganitong uri ng pangyayari ay maaaring mag-udyok sa kanila na magdala ng mas malalaking karahasan at destabilisasyon na magreresulta sa mas maraming pagdurusa at kaguluhan sa rehiyon at posibleng sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pang-apat, epekto sa relihiyon. Ang Jerusalem ay mahalagang lugar para sa mga relihiyon. Itinuturing itong banal na lungsod lalo na para sa mga Katoliko dahil ito ang lugar ng maraming mahahalagang pangyayari sa Biblia. Sa Islam naman, ang Jerusalem ay itinuturing na pangalawang pinakabanal na lungsod pagkatapos ng Mecca at Medina. Sa mga Hudyo, ang Jerusalem ay tinuturing na pinakabanal na lungsod at sentro ng kanilang pananampalataya. Kapag pinasabog ng Israel ang Gaza, ang pagsabog ng nuclear bomb ay magdudulot ng malawakang pinsala sa kapaligiran at mamamayan, pati na rin sa mga banal na lugar sa kanila sa Middle East, kabilang na ang Jerusalem. Ang ganitong uri ng kaguluhan at pinsala sa banal na lugar ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, pagdalamhati at pagtatanong. Maaaring magkaroon din ito ng epekto sa mga biyahe ng mga deboto at turista patungo sa Jerusalem, na maaaring magdulot ng pagbaba ng turismo at ekonomikong kahinaan sa lugar na ito. At lalong titindi ang tensyon, galit at pagsuklam sa pagitan ng mga Hudyo, Muslim at iba pang mga relihiyon at magdudulot pa ng mas maraming kaguluhan at hidwaan sa relihiyon. Panlima, posibleng pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig. Kung sakaling ang Israel ay gumamit ng nuclear bomb sa Gaza, ito ay maaaring magdulot ng malalimang tensyon at malawakang epekto sa buong mundo dahil maraming bansang malalakas ang posibleng tumulong sa Gaza, gaya ng Iran, Yemen, Russia, China at iba pa. At kung ito ay magsikilos lahat, ang Amerikano at mga kaalyado nito ay hindi magdadalawang isip na 100% na sasali sa digmaan. Matatandaang nagpahayag ang Amerika na tutulong sila sa Israel anuman ang mangyari at hindi rin makakatakas ang Pilipinas kung ito ay mangyayari. Kaya bago pa man mangyari ito, naway ang United Nations ay maglabas ng malakas na pagtutol at pagkundina laban sa Israel at maaaring mag-issue ng mga resolusyon na nagtatakda ng mga hakbang para sa de-escalation at pagtitiyak ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Hindi maganda ang malawakang digmaan, kaya dapat itong mapigilan. Dahil ayon sa kasaysayan, noong unang digmaang pandaigdig, nasa estimated na 20 million ang nawala ng buhay at halos 21 million naman ang mga nasugatan. At noong ikalawang digmaang pandaigdig, nasa 75 million to 80 million ang nawala ng buhay. Paano pa kaya ngayon na nuclear weapons na ang labanan? Ang malawakang tensyon at instability na magiging resulta ng ganitong uri ng pangyayari ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ito ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng mga stock market, pagbaba ng halaga ng pera, at pagtaas ng kahirapan sa maraming bahagi ng mundo. Sana ay matulukan na ang digmaang ito dahil sa usaping giyera ay walang panalo at mga ordinaryong sibilyan din ang kawawa at talo. Ikaw, sa iyong palagay, ano ang solusyon upang matigil na ang digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine? At sino ang dapat na magparaya upang matapos na ang gulo? Dapat ba talagang gumamit na ang Israel ng nuclear weapons? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.